Madyong buntag, odto. Medyo nalita og mata tungod kay nagbuntag ang uwan. Mao na nga lami ang atong pagtuog. But anyhow, nakamata naman ta, nakabangon naman ta. Mga pisa ta. Ay kape, lami ang kape sa kabuntagon. Bitaw, I hope nga naamoy na learn something sa atong video gahapon. Wala ta naka-live tungod kay atong gi-prioritize tong nga maong segment. Ang atong personal interview sa atong DTI representatives para naapod tay kakuhaan og reference no nga nga mismong sa gobyerno nagikan. Though murag bitin gihapon siya somehow para ma-internalize na to. But then again, kuan lang to, murag somehow glimpse ra bitaw to sa kung unsay dapat natong buhaton. Isip entrepreneur or negosyante. So, na-share sa taga DTI na to nga naapod sila'y mga trainings nga kana ang related gihapon sa negosyo. Ang DTI naghatag na sila og kana ang KMME bitaw nga seminar or tawag na training ba na. Kanang KMME kapatid mentor me nga program is isa na ka program nga mo tudlo natong mga negosyante, no? Bag-uman or daan season nga negosyante, mao na isa sa programa nga ilang ihatag para matudloan ta. So daghan ang mga activities nga gibuhat ang DTI to reach us out and for sure nga makatabang jud ni siya. So mo na nga pasalamat sa taga DTI ni Ma'am Leia o ni Ma'am Maybel no nga ning attend sa ato nga request para makahimo atong personal nga interview with the DTI personnel. So, daghan ta og mga pangisgutan pa in future, but today naalang ko i-share ninyo nga Ma'am EP, good morning. Salamat sa paglili diri sa atong live session. Actually matagbuntag ni nato nga tulumanon para ni mahisgutan ang mga legalities no when it comes to doing a business. Naay i-share na ninyo nga kana ang isa ka concern or isa ka problema tungod kay naay ning duol nato ang ijang problema, ang ijang DTI daw ning lapse na og 30 days. Kung naka-remember mo nga ang DTI is dapat mahikay na next after ang imong BIR o ang imong mayor's permit before that, before mo lapse ang 30 days para dili ta magka-penalty. Ang problema, ingon siya, ang ahong DTI ning lapse na og 40 days to 50 days. Almost 2 months na daw. Unya, pagadto ko ni sa BIR, giingnan ko siya nga penalty na ni ma'am. So, hello Ma'am Emmy. Good morning. Thank you for watching. Penalty na ni ma'am. So, unsay ahong buhaton ani karon sir? Ma'am, actually, tama, penalty na jud na. Tungod kay gi-impose sa BIR nga 30 days na ra kutob ang imong DTI. Karon kay hinlapas naman na, magka-penalty na ka, and that's 1,000 pesos. Sayang po, di ba? So, karon ang atong buhaton, imbis nga imo nang ipugos ngadto og kana ang hikay, total wa pang ka mag-start, might as well ibalik sa na nimo nga sa DTI. Kung naka-remember mo na ay upat ka klase nga scope ang DTI, di ba? Na ay barangay, na ay municipal, na ay regional, na apoy nasyonal. So kung naka-barangay ka, and then in lapse ang 30 days, balik sa DTI, and then i-upgrade na into municipal. Take note ha, kung ang imong penalty is 1,000, ang upgrading is just, okay,
Ang barangay is 230. And ang municipal is 530. So, asa may mas barato? Ang penalty sa BIR nga 1,000 or ang upgrade sa DTI nga 530 lang? So, you do your math and you pick the answer kung sa'y buhaton. So, muna ang ahong ginasuggest per me sa atong mga amigo, nga mga entrepreneur, mga baguhan nga negosyante, kung sa'y buhaton nila pertaining to documentation. So, napatay uban nga mga concerns nga ipaabot or i-share ninyo, but then nakafocus ko ani kay mura bitaw sa napahiya, ano, napahiya siya in a sense nga kalabang gusto nun niya nga i-push through ang maong plano para mahimong legal ang iyang business, mahimong legit ang iyang business, but then murag naharangan siya tungod kay wa man siya kahibaw nga kana ang mo penalty di ay ang BIR or mulaps di ay ang DTI. So mao nga kana sa mga nagbalak og magnegosyo and then nakadesisyon na make sure nga naagad jud kay enough nga plano para sa mga documentation. So again, kadtong nga concern dili lang isa, dili lang duha, dili lang tulo, daghan ang naay problema sa DTI. In fact, naay ning PM na ho ang ijang DTI was last year pa. Kana mo'y pinakadugay, kana mo'y pinaka-worst. Ang concern ana tungod kay nag-start na siya sa ijang business. Oh, nagsugod na siya and then nakakuha sa og DTI, nakakuha sa og mayor's permit pero wa sa BIR. Mao ni karon. According sa atong DTI, dili jud na dapat nga i-operate ang imong business nga dili kompleto ang set labi na sa kanaang documentation sa DTI, BIR o sa mayor's permit. Though ang DTI wala sila kagahom nga maoy mo hatag o go signal para maka-start ka sa imong business, pero during that time nga mo atubang kanila, ila na nga i-share nimo. Ilang ang sultihan ana nga kana dapat mao ni ang imong buhaton before 30 days or within 30 days time. Alright? So kana nga mga concerns sama ra na siya sa kadtong problema sa atong isa ka amigo nga hingdol nato nga ingon ana bitaw ang nahitabo nga kana ang problema no nga ning lapse ang ijang BIR, ang ijang DTI ning lapse of 30 days anja pag-abot ni siya sa BIR problema na sultihan sila nga mo penalty na. So with that, kung imong yung tanahon dili dapat di ay nato nga isi-isihon ra. I understand nga ang mga negosyante nato nga mga amigo-amiga diha, mga entrepreneur nga nagdikumot sa ilang mga panahon, sa ilang adlaw nga dili masayang no. And ning try pud sila nga maka-less or maka-minus gastos. So they're doing it themselves. To end up nga mas nadak-an hinuon sila sa gasto. Ngano man tungod kay without the knowledge, sige lang, well, ana man jud, mo experience man sa jud ta og mga palpak before ta mo learn, before ta mo realize oy dapat di ay ani ana. So naay other option ana nga pwede natong buhaton. Find a bookkeeper. Choose your bookkeeper nga dapat knowledgeable po sa ijang gibuhat, no? Dili lang nang moingon lang nga uy bookkeeper ka kanang ang pwede ikaw hikayan ni ang kuan be and then guys, when it comes to bookkeeper, make sure nga naay kontrata. Bookkeeper dapat naay kontrata. Bookkeeper dapat nga lisensyado. Naay daghang bookkeeper nga bookkeeper lang. Alright, so ang tendency mong na magka-problema in the end na manghunaw ra na siya, no? And ikaw imbis kay is ang imong gusto is in doing business, why problema, nagka-problema na nung kas dokumento, labi nag-BIR ang isgutan. Imagine ha, every failure to file a return is 1,000 pesos. Now, what if kung duha? What if kung tulo? That's 3,000. Na ako'y case nga ang ijang ang ijang kana ang open case nag-start sa 13 or 14 ba to? Ngayong abot og 375,000 ang fines. Imagine na nimo, no? Nga headache
mahatag kung dili magkatinunong ang imong books, no? Ang imong obligasyon sa BIR. Sumo nga kana ang bookkeeper, ang accountant or bookkeeper mao na imong katuwang sa imong negosyo, no? Dili na sila nimo dagdag gastos kundi part of your investment to somehow kana bitawng lessen the burden as ikaw nga entrepreneur nga proprietor, solo proprietor nga maoy magpadagan pagyapon na nga mga activities, no? Tungod kay dili jud lalim. Maka-experience man mo ana, no? Inig mo at tumog BIR nga labi daghan ng tao, the waiting plus the system, slow ang system, ang internet is kamang. So imbis nga makasave ka og panahon na wasted na hinoon kay ano man inigbiyahe nimo, inigadto nimo, inigabot nimo way system or slow ang system, you're just wasting 1 hour or 1 day, diba? So balik na pug ka. Mao nga choose a bookkeeper nga katigupod, no? Spend time with them during the time nga makigistorya kanila. Make sure nga naa si idea sa ilang buhaton kay ang bookkeeping the key para dili ka magka-problema sa imong negosyo. Ang bookkeeper maunay pinakasusi kay si Jabadja ang mo entry sa imong books, di ba? Si Jabadja ang mo assist ninyo sa pag-entry sa inyong books. Si ang mo entry ana ngadto sa BIR. So mao nga kung mupili mo og bookkeeper, make sure nga kana ang knowledgeable po siya. So again, no, sa mga entrepreneur diha or sa mga nag-start pa lang sa negosyo, kung DTI ang isgutan, beforehand dapat na mo bisita na mo check na mo, adto na mo sa DTI para ang DTI mo guide ninyo kung sa inyong buhaton. Secondly, Engineer Michael, good morning. Thank you for watching. Salamat sa paglili. Secondly, before 30 days, dapat maipadagan na ni sa Mayor's Permit and BIR. So atong isgutan next video ang kabahin sa Mayor's Permit kay daghan pud na sila og mga kanaang oy Madam Jennifer, good morning. Hapit na atong klase. Na-enroll naman siguro. So mo na ang mga dapat natong buhaton before ta mo padagan si BIR. All right? So DTI that is important, and kung naay concern with regards to barangay, municipal, regional, and national, discuss it with them para mag-guided ka accordingly. Alright? And sa uban diha nga kanaang naay concerns na problema when it comes to DTI, feel free to send a comment, a message, so we can assist, and then hopefully we can guide you. Tungod kay it's not actually easy and it's not also difficult. It's just challenging, time consuming, mugasto gud ka og effort, panahon, kwarta para mapahitno. Well, that's part of the business. So dili man pud ka pwede mo padagan og negosyo nga illegal, tama? So gukdon ka ni BIR, doon ka sa mga otoridad sa gobyerno. Alright? So madyo nang mo-operate sa itong negosyo nga legal. Again, sa mga naay problema sa paghikay sa dokumento or sa pag-manage sa inyong documentations, well, choose a bookkeeper nga knowledgeable. Kaduha, kung naa kay concern sa DTI tungod kay you're doing it yourself, katigo ka kung unsay mga pangbuhaton, and since if you have concern, make sure nga balikan nimo ang ahensya sa gobyerno nga naa kay concern para sila ang makatudlo. Adyaw ngadto ni Pulano, adyaw ngadto ni Pulana, ano man, dili man sila ang naa sa ahensya, dili man sila ang naa sa posisyon to teach you, to correct you, and to guide you. Tama? So, go to the right person para dili na dubli gastos. Alright, so with that, I hope na nanapod mo na learn nga something bisan ginagmay, basta kanunay sa inchik pa. And ako mapasalamaton sa atong mga live viewers karong buntaga, sila ni Engineer Michael, ni AP Palma nga taga Hindang, akong new friend, si Ma'am Jennifer Ochea, ang alamat sa among section, kinagupahan ni sa among section, sure na. So, with that, thank you very much sa paglili. O again, maadjong buntag, udto, babush!